Thank you, Director Arnel. Good morning. Good morning. Well, again, thank you very much sa lahat ng team natin sa Manila Health Department at MDRRMO na tumulong sa ating kapwa Pilipino sa oras ng kanilang pangangailangan doon sa province of Cebu. Palakpakan natin ang ating empleyado. I hope that makarecover soon yung ating mga kababayan doon at mahirap talaga pagka may kalamidad. But then again, salamat sa Diyos at nakabalik kayo ng malusog at ligtas. Sa ating pong bisita ngayon, all the way from Samar, ang ating Honorable Mayor Aran de la Cruz Puler. Cleope Belonio, our Vice Mayor. Valentin Murillo, Christian D. Doroja, Bienvenida Velarde, Shirley Loberando, Marcial Italig, Harold J. Rabi, Vilmar B. de la Cruz, Jaime D. Velasco Jr., Mia L. Murillo, Ara Lorian B. Puler, mga members of the Sangguniang Bayan, other municipal department heads and officials of Matuguinao, Samar. Welcome po sa Maynila. To our Vice Mayor Chia Chiesan, mga members ng Sangguniang Panglungsod ng Maynila, sa ating lahat dito, again, good morning. It's another challenging week, but as I have been saying, God will provide. Niawa ang Diyos. Makakaraos din tayo. But today, the presence of our Manila Chief Police, General Abad, 10 ng ating mga kasamahan sa men and women uniform personnel of the Manila Police District or Western Police District. Kasama natin sila ngayon sapagkat nag-champion po ang Manila Police District sa buong NCR. Sila po ay nag-champion sa EMPO Challenge. Yan po ay programa ng Philippine National Police para sa Enhanced Managing Police Operation or EMPO Challenge. The Manila Police District Alpha Sector, in a successful simulation exercise or what you call CIMEX. It's been ongoing all over the country. Kinilala ang Manila Police District sa maayos na deployment, response, action plan ng ating lungsod. Muli, palakpakan natin ang ating Manila Police District. Men and women headed by Police General Arnold E. Abad. Congratulations, sir. Mukhang masisingil ako ng Manila Police District. Gastos. But we're very proud of you. As we have promised our people, at the very least, we promise maging maliwalas at panatag ang pamumuhay sa lungsod ng Manila. And that will be achieved through your leadership. Maraming salamat, Manila Police District. At bilang pagpapatuloy
ng ating pagpapalakas sa responde sa mga tulongges na maaaring may ilan-ilan pa. While we grew by 9.2% of crime solution in the city in just a short period of time. Ang ibig sabihin po ay yung mga tulongges, mga tulisan na gumagawa ng krimen sa lungsod ng Maynila ay madalas na hindi mariresolba ng ating Manila Police System. Whether broad daylight, night time, o namang oras. Kaya po ako'y nananawagan sa ating mga tulongges na mamamayan o tulisang darayo sa lungsod ng Maynila. Una, siyempre, typical me, I would say, magbago na kayo. Dalawang bagay ang pagbabago. Magbago kayo ng pag-uugali at gawain o magbago na kayo ng address. Hindi kayo welcome sa lungsod ng Maynila. Pangalawa, if you don't, total matatanda na kayo. Alam nyo na ang tama at mali. We will make sure that we will put things in right order. At papapanagutin natin ang sino man na makapangapi ng kapwa at makapananakit ng kapwa o magangad ng ari-arian ng ating mga kababayang nagsisikap na itaguyod ang kanilang pamilya. That is our commitment to any, when you say any people, that includes Manileño and those people who come in and out of the city every day. In our own little way, we'll make sure that you will be brought to justice. So beware. Now, in line with that, about 10 days or 2 weeks ago, we have received the donation coming from FFCCII or the Chinese Federation in Binondo, Manila. And hindi lang mo sila nagbigay ng motor, ay dineresak pa nila pangdunggol sa mga tulongges, pang mabigatan tong mga NMAX na to. That is the 30 motorcycle unit given to us, to the city of Manila. And today, it will be distributed to respective precinct in the city. At ibibigay, i-turn over na natin sa Manila Police District. On top of this, meron pa tayong darating na donation din na 3 Hilux for our Manila Police District. Kasi swerte, kumagala, nilawayan ko na para mausog. Baka umulit pa yan. We are hoping for additional 30 units. And these are motorcycles that can and address immediately possible crooks or individuals. May mas mahirap pa silang tumakas ngayon sa Manila traffic. Pero may NMAX kami para sa pulis namin, para kalawitin kayong lahat. So muli, sa inyo, mga kapwa ko lingkod bayan, malamig ang simoy, napasin nyo din? Naramdaman nyo din? Sigurado naman mag-iinit ang Pasko rin. Steady lang kayo sa gateway. Naka-delay siya na naman si Paul at saka si CA. Meron naman tayong i-address na obligasyon for 2024. May awa ang Diyos. Again and again. I keep saying this and I want you also to have the same mindset. Do your best and let God do the rest.
God will provide. Yes, it's hard. It's not easy. Masakit sa katawan. Masakit sa puso. Masakit sa mata. Pag nakikita ko na yung numero, Diyos ko, lagi akong kinakabahan. Yung aking umakit hanggang dito. But then again, we need to do what we need to do. And I ask to each and every one of you, gampanin nyo lang yung tungkulin nyo or tasking nyo. Basta I'll do my best in our own little way. Makaraos tayo ngayong last quarter. At yung nararamdaman yung simoy ng hangin at paglamig ng panahon, pipilitin kong mainit at naglalagablab ang bawat tahanan ninyo pagdating ng takdang oras. Now, this is now the directive and it's going to be said later on to your department heads. Nakita nyo yung utaw sa Wakalin? Mga kapwa natin empleyado, ang MDRR mo. Them alone cannot do it when the big one hit Metro Manila. Hindi nila kakayanin lahat yan. Kahit 10 doble pa sila dyan. We cannot do it on our own. So that's why we have to exponentially grow by acquiring exercise, knowledge, the know-how on what to do and not to do pag dumating yung ayaw nating dumating. Kaya sa mga bureau, department, this is now a directive that in any given day, from today onwards, you must conduct exercises at any given hour. It doesn't have to be sabay-sabay tayong lahat. Hindi. Kahit na per department para walang mabalang na serbisyo. We can continue to serve our people going to this building. At the same manner, we can prepare ourselves emotionally. And the learning process, we can learn from those exercises, kailangan natin i-acquire. I know, you know it already, but there is no harm in refreshing our mind. So that is now a directive given to each and every one of you, and tell your colleagues to prepare. To the bureau, departments, I'll see you later, but I just want you to know, coming from me already, na kailangan natin magkaya. Kailangan natin maganda. And to top it all, one, we pray for the soul of those victims in our country with this earthquake and all other aberya. Second, we pray for everyone's safety. Gawin natin ang dapat nating gawin bilang tao at patuloy tayong manalig sa Diyos na nawa ay lagi tayong gabayan sa araw-araw. Bawat isa sa inyo at ang ating mamamayan ay maging ligtas at malusog sa pang-araw-araw na pamumuhay at kung sakali maging ligtas tayong lahat sa panahon ng aberya. So muli, I'll see you next Monday. Today, start of the week, start of the day, put your best mind sa lahat ng dadako sa kanya-kanya nating opisina. Just mind. It's a universal language to anyone. Magaganda naman kayo. Marami nga sa inyo, may asim pa eh. Don't be shy, just smile. Let's bring that aura na excited tayo pag Lunes kasi nabigyan na naman tayo ng Panginoong Diyos
na makapaglingkod sa kapwa. As like what the saying said, or sinabi ng mga salawikain o kasabihan. Yeah? Do your best. God will take care of the rest. Yan, dito, hindi na tayo magkakamali dyan. So mag-iingat kayo ngayong linggo. Sana'y kayo maging ligtas at malusog. At maraming salamat sa mga nakaraang linggo. And looking forward sa mga darating pang linggo ng buhay natin sa paglilingkod sa kapwa. Pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Maraming salamat. Manila! God first. Thank you.